Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Dito na naman tayo sa ating usapang magumano po. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Ariel Cabriana. Salamat sa support, idol. At saka itong si Dexter Cahigas. At sa kanyang kaibigan na si Warlito Domingo from Davao, Gregorio Tiniana, Montalban Rizal, Pipi Bato, Arvin Lumayag, Hilmar Padilla Cebu, Anthony Gabisay, Richard Villarmia, Smau Ginit J alias Kano. Kaibigan, bago ito mag-ibisay, ito kasing mga manok natin mga kaibigan, lalo na pag mga cruises lang, talagang lalo na pag dito ka lang malapit sa kapitbahay kita o pareha kita ng lugar, talaga ibigay ko lang ng mura yan mga kaibigan, kasi hindi ka na mag shipping. Ito may natira pa kung dalawang cruises, jet sweater sa 5K at saka jet sweater sa gold. Binta ko lang yan mga kaibigan ng mga 500, pwede na yun. Alam nyo na mga kaibigan, ako na po ay hindi naman ako nagbigay ng mahal. Piran lang siguro sa mga street breed natin mga kaibigan, kasi yung street breed po natin ay medyo may presyo yun. Pero kung dito lang mga kaibigan, depende lang yun. Pero sa akin, pag nakita kong quality yan, street breed, ay medyo may presyo talaga yan. Pero yung mga cruises lang natin, hindi naman cruises na 2-week cruise lang. Naku, magagamit nyo talaga yan mga kaibigan. So sa akin, depende lang po sa makauna, kasi example mga kaibigan, nag-breed ako ng early bird. Ayoko po silang matirahan mga kaibigan, kasi mag-breed na naman tayo sa national or ano man yun. Di siyempre, natin yan, kainin natin yan, medyo nag-ano pa tayo ng pira. Gusto ko ubusin na lahat. Yan, dami kong may mga kumukuha sa akin dito ng isa mga kaibigan. May mga extra pa yung ipadala ko po. Kaya tuwang-tuwa yung ating mga kaibigan na medyo kumukuha din sa atin. Kasi ako dati mga kaibigan, lang tayo backyard lang, gilid-gilid lang. Nahirapan talaga kung makakuha na may pangalan talaga, yung may bloodline talaga. Pero medyo tayo, bumili talaga tayo at saka i-share naman natin sa medyo murang halaga lang talaga. Yan lang po, ang ating pag-usapan mga kaibigan ay ito naman ay nai-vlog natin ng isang araw, pero may nagtanong mga kaibigan na ano ba talaga ang nagpakintab ng mga balahibo ng ating mga alaga. Pira sa mga kaibigan, yung cod liver oil po. Ito bang shampoo na ginagamit, mga sabon o ano man, o pagkain ng manok. Sa akin dyan mga kaibigan ay ang tagal ko nang nagmamanok po. Obserbahan nyo po mga kaibigan, yung manok na yung maintenance lang. Pero pag pinakain nyo mga kaibigan ng mga Inerton, Inermax, talagang kusang kumikintab ho yung balahibo, lalo na pag hindi nyo hinawak-hawakan yung isang manok. Talagang maganda po ang development ng kanyang pagtubo mga kaibigan. Kasi tayo naman bilang isang magmanok palagi natin hinawak-hawakan yun. Inaano natin yung katawan, malaki na ba o hindi. Yun naman talaga po. Pero sa akin mga kaibigan, ang nagpapalaki talaga, isa naman yung mga shampoo, isa naman yung nagpapakintab ng mga balahibo ng ating mga manok. Pero ang isa talaga mga kaibigan, dito talagang pagkain po. Lalo na nagbigay ka ng mga medyo magagandang pagkain mga kaibigan. Lalo na sa conditioning, yung mga wheat feeding po, di ba? May mga inahalo tayo mga B22 powder, may mga wheat germ, may mga exhaust powder. Talagang kumikintab po yung mga balahibo ng mga manok. Lalo na yung bigyan mo na sila ng mga high protein, yung puti ng itlog, yung karne, yung medyo honey. Nako, talagang kumikintab po yung mga balahibo ng ating mga manok. Kahit wala kayong ibinigay na kaibigan, kahit isang bisis na kayong magligo, kahit sabon lang yung ginagamit nyo, yung mga soap, hindi naman tayo nag-commercial ng sabon, pero yun lang talaga. Yung shampoo ba, naku, napakakintab na po ng mga balahibo ng ating mga manok, kaibigan. Yun naman tinatalakay natin ng mga kaibigan na bigyan ng cod liver oil. Talagang kumikintab din po, kasi papasok yun sa sistema ng katawan ng manok Kaya isa din yun sa mga nagpapakintab ng balahibo ng ating mga manok mga kaibigan, yung cod liver oil po. Kasi may nagtanong sa akin mga kaibigan na saan daw may bili yung cod liver oil. Nandyan naman yan sa mga poultry supply mga kaibigan. Medyo may kamahalan na sure, baka 200 yung isang butilya po. Siguro mga 100 pieces yun mga kaibigan. Medyo marami-rami din po, medyo matagal-tagal din yun, maubos po.
ay talagang kumikintab na yung mga balahibo ng ating mga manok doon. Sa atin dyan ay hindi ko na sana ito i-vlog kasi kaka-vlog ko lang nito nung isang araw. Pero pag may magtanong talaga mga kaibigan, lalo na sa mga baguhan po, ay hindi po tayo makahindi dyan mga kaibigan. Ay pati nga yung mga B22 pabalik-balik na yung mga tanong, pero hindi naman ako magsawang sagutin yun mga kaibigan kasi lalo na sa mga kasi galing din tayo dyan mga kaibigan, yung talagang wala kang alam po. Hirapan po kayong magbigay kahit nga sa mga simpleng bagay, yung paggamot ng sa may sipon. Pag wala kang alam mga kaibigan, lalo na yung sa pagpurga, mahirapan po tayo dyan mga kaibigan. Kaya hindi natin yan maitanggi yung mga kaibigan natin na humihingi ng advice pero sa akin dito, itong pagsasalita natin ng mga kaibigan ay hindi ko naman sinasabi ito na sundin nyo. Depende na lang po sa inyong pag-obserba mga kaibigan. Pero ito sa atin mga kaibigan ay talagang experience lang po talaga. Yun lang po, magandang umaga sa ating lahat po.